malapit na si Sarah sa hotel, na rear-ended ang kanyang sasakyan. Nagmaneho siya noong mga oras na yon at may malakas na bang mula sa likuran. Nabigla siya at naitulak pasulong, tumama ang kanyang braso sa manibela. Sumigid ang sakit noon na naging sanhi ng kanyang pagluha. Tumingin siya sa likod, dalawang matiputong lalaki ang lumabas mula sa nasa likurang sasakyan na bumangga sa kanya. Sila ay lasing at nagmamadali na buksan ang pinto ng sasakyan niya na parang naghahanap ng gulo. Kinakabahan si Sarah at nilak ang pinto ng sasakyan. Lumabas ka. Ang dalawang lalaki ay lasing at kinakalampag ang kanyang sasakyan. Natakot siya at nanginig. Kinuha niyang kanyang cellphone upang tumawag ng pulis. Ngunit tumunog muna ang kanyang cellphone bago pa siya makapindot ng number. Pinindot niya ang screen button at isang tinig na lalaki ang nagsalita buhat doon. Sarah, nasa Rolex building na ako. Nasa daan ka na ba? Ang boses sa kabilang dulo'y malambing at may pag-alala. Naisa na niya magsalita ng dalawang matipunong lalaki. Sa labas ay pinagmumura na siya. Hayop ka, bumaba ka dito. Huwag mo isipin na natatakot kami sa'yo dahil may pera ka. Wala kaming pakialam. Duwag, narinig yun ng lalaki at nag-alalang nagtanong. Okay ka lang ba, Sarah? Pasensya ka na, may dalawang taong bumangga sa akin. Nasa labas sila ng aking sasakyan. Galit na galit sila sa akin at parang mga lasing. Tatawag na lang ako ng pulis. Baka hindi ako makapunta ngayon. Nasaan ka ngayon? Tanong nito sa kanya. Tumingin siya sa paligid. Ang dalawang lalaki sa labas ay patuloy na rin kinakalampag ang kanyang sasakyan at nagmumura. Nakita na niya ang Rolex building. Sabi niya, nasa tapat ako ng hotel, katabi ng 7-Eleven convenience store. Hintayin mo ako dyan. Ilak mong pinto ng sasakyan at huwag kang bababa. Sige, tugon niya dito. Napansin ng dalawang lalaki na wala siyang balak buksan ng pinto ng kanyang sasakyan. Kaya nais na mga to na pataubin na lang ang kanyang kotse. Natakot siya at namutla ang muka. Anong ginagawa niyo? Naitaas nilang kabilang bahagi ng sasakyan at ang puso ni Sarah tila naipit. Sa kritikal na sandali, may isang tao na lumapit doon, hinilang matipunong lalaki at sinuntok nito. Ang mga lasing na lalaki ay lumingon at napalibutan ng ilang bodyguard. Pagkatapos ay nagkaroon ng halos kalahating oras na bugbugan. Kabang-kaba si Sarah, halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Isang lalaki ang papalapit sa kanya. Ang gwapo nito at ang auray talagang makalaglag panty. Si Mr. Alba. Anong ginagawa niya dito? Sarah, okay ka lang ba? Lumapit si Mia sa kanya. Ang sekretarya ni Marlon upang kamustahin siya. Tumango siya. Okay naman ako, medyo nakahinga na siya ng maluwag. Mr. Alba, ikaw ba ang blind date ko? Yung sinasabi ni Mrs. De Vera, bumaba na siya ng tuluyan sa sasakyan. Oo, tumingin sa kanya si Marlon na may ngiti. Hindi ba sinabi sa ni Tita LV ang pangalan ko? Hindi umiling siya. Baka gusto lang nitong magulat siya na talagang hindi basta-basta ang iminamatch nito sa kanya. Masakit bang kamay mo? Napansin ni Marlon na parang hindi na may taas ang kanyang braso. Kaya't inabot nito ang kanyang braso at minasahe ng konti. Nasakit ba? Okay lang, tinamaan lang ako sa manibela na mabangga nila ako. Sinabi niyang totoo. Okay na ako. Kumunot ang noon ni Marlon at inutusan nito si Mia. Dalhin ng mga lasing na yun sa istasyon ng pulis at imbestigahan at mabigyan ng kompensasyon kung kinakailangan. Hindi dapat hinahayaang makalayang mga gaya nila. Dadalhin ko muna si Sarah sa ospital. Opo, tugon naman ni Mia. Salamat, sagot nito sa babae. Siya naman ang inalalayan ni Marlon. Sa Bentley ni Marlon sila sumakay upang madala siya ng lalaki sa ospital. Pagdating nila doon, inalalayan siya ni Marlon na pumasok sa loob. Pinaupo na muna siya nito at kumuha ng form upang fill upan. Hawak niyang injured na kamay habang nakaupo sa silya. Inisip niya na si Marlon ay isang uri ng tao na may antas sa lipunan. Ngunit hindi niya inaasahan na siya ay ganito kamaalaga at marunong mag-asikaso. Hindi niya maiwasang magkaroon ng konting magandang impression sa lalaki. Siguro magiging masaya ang babae kung sa isang tulad nito may kakasal. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Marlon at binilhan siya ng isang bote ng strawberry milk. Hindi ka pa kumakain ng hapunan, hindi ba? Uminom ka na muna ng gatas upang malamnan ang iyong tiyan. Pagkatapos dito, pakakainin kita. Nagulat man, mas pinili na lang niya itong appreciate. Salamat, tara na. Inalalayan siya nito patungo sa klinik ng doktor at maingat siyang binantayan. Na parang natatakot to na masaktan siya habang naglalakad. Tinulungan siya ni Marlon na maupo sa loob ng klinik. Kapag tinatanong siya ng doktor, sumasagot siya na may paggalang. Siya ay uri ng babae na kaagad na nagugustuhan ng mga tao sa unang tingin. Maganda ngunit hindi mapagmataas.
Nakatayo si Marlon sa gilid at pinapanood siya. Nang matapos ang doktor sa pagsusulat tungkol sa kanyang kalagayan, lumapit ito upang tulungan siya. Ma'am, dadalhin kita sa imaging room. Salamat po. Nagpasalamat siya sa doktor. Kinuha naman ni Marlon ang kanyang bag at sinabi ito sa kanyang braso. Nagulat si Sarah sa ginawa nito. Wala siyang nasabi at pumunta sa x-ray room kasama si Marlon at ang doktor. Kailangan pang maghintay para sa kanyang x-ray. Umupo si Marlon sa tabi niya, naglagay ng straw sa strawberry milk at inabot ito sa kanya. Uminom ka na muna. Salamat. Matapos niyang uminom, tumingin siya kay Marlon at tinanong. Mr. Alba, ikaw ba talagang blind date ko? Natatakot siyang baka magkamali siya. Ngumiti si Marlon at sinabing, oo, ako nga. Ngunit sa simula, gusto ni Tita Elvin na ipakilala ka sa isang senior executive ng aking kumpanya. Kaya nung malaman ko yon, ako na lang ang nagpresinta na maka-blind date mo. Maghihiwalay na raw kasi kayo ng asawa mo. Normal para sa mga senior executive na makipag-blind date, lalo na yung mga nagpapalipasan ng mga panahon. Tumango siya, tanda ng pag-unawa. Paano ako ipapakilala sa'yo ni Mrs. De Vera? Natatakot siyang baka sobrang magandang pagkakapakilala sa kanya ng kanyang biyanan. Sabi ni Mrs. De Vera na ikaw ay pamangkin niya. 2 taon nang nakalipas. May nangyari sa kumpanya ng iyong ama at siya ay nakulong. Bago siya makulong, pinagkatiwala ka niya sa isang lalaki. Ngunit hindi ka nagustuhan ng lalaking yon. Kaya lumipas ang 2 taon sa isang kasal na walang pag-ibig. Talagang naawa siya sa'yo at gusto ka makahanap ng kapareha upang may pagkukunan ka ng suporta. Hindi niya inaasahang ipapakilala siya ng ganito. Medyo patas naman. Maayos ang pagkakahabi ng kanyang biyanan ng kwento tungkol sa kanya. Ngumiti si Sarah. Oo, ganyan nga ang sitwasyon ko. Nakulong ang aking ama at ngayon ako ay nag-iisa at walang kakayahan. Tungkol sa trabaho, nagbukas ako ng studio kasama ang aking kaibigan. Alam mo, ang brand na Rivera? Ang Rivera ay kombinasyon ng kanyang pangalan at ni Rebecca. Tumango si Marlon. Oo, alam ko. Napaisip siya na marahil nagsisisi si Sarah sa kanyang naging buhay pag-aasawa. Si Sarah naman ay biglang natigilan at napaisip na baka kinuhanan sila ni Aurora ng larawan at ipakita yun sa kanyang asawa. Magaling na babae, gagawin ang lahat sa ngalan ng pag-ibig. Tamang iniisip ni Sarah dahil sa mga oras na yon, nakatanggap ng mensahe si Zephyr mula kay Aurora. Nagpapakita ng larawan nilang dalawa ni Marlon sa kanyang asawa, nangunot ang noo ni Zephyr sa kanyang nakita. Sina Zara at Marlon naglalakad ang mga yon patungo sa ospital. Very sweet ang mga to. Nawalan siya ng gana sa pagkain. Sir, handa na ang sopas. I-serve ko na ba to ngayon? O hintayin kong pagbalik ni ma'am? Tanong ni Aling Lydia sa kanya. Nang bumalik si Sarah sa bahay, humiling siya sa matandang kasambahay na ipagluto siya ng sopas dahil gusto yun ng kanyang asawa. Tumayo na siya, pakitago na lang niya, baka hindi siya dito kakain. Pagdating niya, sa kanya na lang ulit ihain. Umakyat na siya sa kanilang kwarto. Tutuloy pa ba tayo sa ating dinner date? Tanong ni Marlon kay Sarah. Medyo nababahala si Sarah. Ang marinig ang sinabi niya, sumagot to. Sa susunod na lang Mr. Alba, hindi magandang pakiramdam ko ngayon. Okay sige, paano sa makalawa? Tanong niya dito sabay ngiti. Tumango to. Sige, dumaan na muna sila sa isang coffee shop. Sarah, may bibilhin lang ako saglit. Paalam ni Marlon. Sige po Mr. Alba. Tugon niya dito, pinanood niya itong bumaba ng kotse at tahimik siyang naghintay sa loob ng sasakyan. Tumunog ang kanyang phone. Kinuha niya ito tinignan. Nasaan ka? Mensahen mula sa kanyang asawa. May ka-date ka? Hindi siya sumagot sa mensaheng ito. Iniisip niyang umuwi na lang at pag-usapan na lang yun sa bahay. Sa oras na to, bumalik na si Marlon at binigyan siya ng cake. Wala ka pang kinain ngayong gabi. Kainin mo to pag uwi mo. Tiningnan ni Sarah ang lagay ng transparent clamshell at may strawberry cake sa loob. Mukhang mahilig si Marlon sa mga strawberry flavored na bagay. Kinuha niya to. Salamat Mr. Alba. Maraming salamat din sa pagsama sa akin sa ospital. Naabala ka tuloy. Hindi to abala. Naaksidente ka dahil pupunta ka sa blind date natin. Responsable din naman ako sa nangyari. Sabi ni Mr. Alba habang nagmamaneho ng kotse. Ngumiti siya at binuksan ng konting bintana at ang simoy ng hangin sa gabi ay nakagulo sa kanyang buhok. Itinaas niya ang kanyang kamay upang hawiin ang kanyang buhok na tumatabing sa kanyang mukha. Napakaganda ng kanyang itsura sa ganong posisyon. Tinignan siya ni Marlon, may sorpresa sa kanyang mga mata. Ang kagandahang nakikita nito hindi ba basta lamang. Biglang nagring ang kanyang phone. Naputol ang katahimikan sa loob ng kotse. Ang tawag ay mula kay Zephyr. Bakit hindi mo sinagot ang message ko? Tanong ni Zephyr kay Zara. Nakatayo siya sa bakuran na mababakas ang galit sa mukha. Nasa labas ako.
Sabihin mo sa'yo kapag umuwi na ako. Sagot mula sa kabilang linya. Umuwi ka na. Mataas ang kanyang tono nang sabihin yon sa kanyang asawa. Sige, nasa daan na ako. At pinutol na ni Sarah ang tawag na yon. Paglingon ni Sarah sa kasama, nakita niya nakatingin din ito sa kanya. Medyo nahiya siya kay Marlon. Salamat sa paghatid sa akin pa uwi. Wala yon. Saka pinapacheck up na ako ng kotse mo. Ipapakonta kita kapag tapos na tong maayos. Ang dami ng abala sa'yo. Nakakahiya naman. Wala yun, maliit na bagay lang. Ngumiti si Marlon sa kanya. Pagdating sa kanilang bahay, pinarada ni Marlon ang kotse at tumingin sa bahay na nasa gitna. Dito ka ba nakatira? Oo, salamat sa paghatid Mr. Alba. Bumaba na siya sa kotse dala ang cake. Sarah, tawag sa kanya ni Marlon. Lumingon siya, hawak ang cake. Bakit? Sa tingin ko, magaling ka. Ngumiti pa to. Sa tingin ko, parehong magandang personalidad at trabaho mo. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang makipagtulungan sa Royal? Sabay tayong lumikha ng mga bagong designs. Mabilis ang pagtibok ng puso ni Sarah. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi niya gustong makipagtulungan dito. Maraming taon siyang nagtrabaho ng mabuti para magtagumpay, ngunit meron pa rin siyang katuwiran. Sa palagay niya ay mas makikilala pa niya si Marlon kung papayag siyang makipag-merge dito at malalaman niya kung ano talagang klaseng tao ito. Ngumiti siya at sinabing, baka kailangan kong mag-isipan ng konti. Walang problema, hihintayin kong sagot mo. Tugon nito, magkita tayo at mag-usap sa makalawa, saka para matuloy ang ating dinner. Nginitian pa niya ito ng pagkatamis-tamis. Sige bye, pinandar na ni Marlon ang kotse nito. Tinanaw pa niya ang paglayo sa sasakyan. Hindi niya napansin na si Zephyr ay nakatayo sa balkonahe sa ikalawang palapag at pinagmamasdan sila. Umihip ang hangin at ang gwapong mukha ni Zephyr ay nagdidilim. May ngit-ngit nung nararamdaman sa kanyang puso. Pumasok na si Sarah sa bahay. Bumaba si Zephyr mula sa ikalawang palapag at nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang kanyang tindig ay nagbibigay aura na para tong naluging inchik. Huminga siya ng malalim at nagpa siyang harapin ito ng kalmado. Ngumiti siya at nagtanong, Mr. De Vera, nandito ka na pala sa bahay. Hindi siya sanay na nakikita to ng madalas sa bahay. Noon kasi alis to't babalik makalipas ang ilang linggo. Marahil ay dahil bumalik na mula sa ibang bansa ang kanyang kabet. Kaya't hindi na siya madalas lumalabas ng bansa. Tama ba? Saan ka galing? Tanong ni Zephyr sa kanya habang bumababa ng hagdan. Tinaas niyang kanyang ulo at ngumiti. Nakipag-blind date. Akala ni Zephyr ay mali ang narinig niya at nagangat ng kilay. Blind date? Oo, walang pag-alinlangan tugon ni Sarah dito. Nagsuot ng pambahay na tsinelas at naglakad patungo sa kusina. Gutom na gutom ako. May makakain ba dito sa bahay? Bakit ka nagpunta sa blind date? Sumunod si Zephyr sa kanya. Nilagay niya strawberry cake sa refrigerator dahil ayaw niyang kumain ng malamig sa gabi. Nagpunta siya upang tingnan ng kaldero at sa wakas may mainit na sabaw sa loob nito. Iniwan siguro to para sa kanya ni Aling Lydia. Walang salitang lumabas mula sa labi ni Zephyr, ngunit umuputo sa tapat niya. Hinihintay siyang matapos sumigop ng sabaw. Uminit ang kanyang tiyan at ngumiti. Ang sarap, ngumiti si Zephyr. Hindi mo pa ako sinasagot. Gusto ko makipag-blind date kaya gagawin ko. Sagot ng walang pag-alinlangan. Sinabi na rin naman ni Aurora yun kay Zephyr, kaya wala na siyang dapat itago. Anong ibig mo sabihin na pwede kang makipag-blind date kung gusto mo? Pumayag ba ako? Pumayag ba ako tungkol sa'yo't kay Aurora? Ngumiti pa si Sarah. Hindi naman ako pumayag, pero ginawa mo pa rin, di ba? Kung ganun, gawin na lang natin ang gusto natin. Ipinakita niyang kanyang mapaglarong panig sa harapan nito upang kamuhian siya at hiwalayan siya kaagad. Ang galit sa mga mata ni Zephyr ay kumalat sa buong mukha nito. Balak mo akong lokohin? Ikaw naman ang unang nanloko sa akin at kung hindi mo ko papayagan, papayag ka bang hiwalayan mo si Aurora? Tanong niya habang nakangiti. Bahagyang malamig ang mga mata ni Zephyr. Imposible, alam niya na hindi nito kayang hiwalayan si Aurora. Ganun lang yun. Kayong dalawa na magsama at ako na lang ang magdurusa. Sa tingin mo ba makatarungan yon? Pero napag-isipan ko na rin dahil hindi mo naman ako mahal, gawin mo na alang ang gusto mo pero kailangan ko rin ang anghel na magpapatahimik ng aking kaluluwa. Kaya huwag mo akong pigilan. Pareho tayong maghanap ng sarili natin, pareho tayong magiging masaya at hindi na tayo mag-aaway pag-uwi. Hindi ba maganda yon? Pagkarinig sa kanyang mga sinabi, naging madilim ang ekspresyon ni Zephyr at bigla nitong pinisil ang kanyang kamay. Malakas na atang loob mo ngayon. Nasaktan siya dahil ang kamay na pinisil nito yung namamagat na mumula. Aray, daing ni Sarah. Doon lang napansin ni Zephyr na namumulat na mamaga ang kanyang kamay at nagtatanong na nakakunot noo. Nasaktan ka ba? Anong nangyari?
Naalala niya sinabi ni Aurora na nakita nito si Sarah at Marlon sa ospital. Oo, nagkaroon ng aksidente sa kotse kanina. Napangiwi si Sarah sa sakit na nararamdaman. Mabilis na binitawan ni Zephyr ang kanyang kamay. Kinuha ang isa pa niyang kamay at inila siya palabas ng dining area. Hindi pa ako busog, reklamo niya dito. Anong kakainin mo kung ganitong kamay mo? Umakyat ka na muna at maglagay ng gamot. Hindi, gusto ko munang kumain. Aakyat ako't maglalagay ng gamot pagkatapos kumain at hindi na ako bababa. Giit niya dito, nagsalita si Zephyr na may malalim na mukha. Sandali, bumalik to sa kusina, kinuha ang kanyang bakanting mangkok at pinuno ulit ito ng sabaw. Lumabas na dala yon at hawak ulit ang kamay niya. Umakyat ka na. Dinala nitong sabaw na nasa mangkok. Wala siyang nasabi kung hindi ang sumunod kay Zephyr paakyat. Pinatong ni Zephyr ang mangkok na nasa lamesa sa harap ng salamin. Umupo ka dito at inumin mo. Pagkatapos sinanap nitong kahon ng gamot at kinuhang pamahid para ilagay sa kanya. Bakit ka na-aksidente? Paano ka nasugatan ng kamay mo? Sinundan ako ng 2 lasing kanina. Gusto nila akong bugbugin. Tinignan siya ni Zephyr. Bakit hindi mo ko tinawagan? Hindi na kailangan. Baka kasi kasama mo si Aurora at maabala pa kita. Gusto kong tumawag sa pulisya. Pero dumating si Mr. Alba, tinulungan nila ako. Mabait siya. Sinamantala niyang pagkakataon para purihin yon. Bahagyang natigilan si Zephyr at binitawan ang kanyang kamay. Anong ginagawa mo? Hindi ka pa ba nagsasawa? Pakaramdam ni Zephyr na sinusubukan ni Sarang makuha ang kanyang atensyon. Mahina siyang sumagot. Hindi Mr. De Vera, hindi na kita ginugulo. Natanggap ko na to. Kaya gusto kong maghanap ulit ng taong magugustuhan ko. Taong gusto mo? Nanunoy ang tinig ni Zephyr. Ang ibig bang sabihin na magustuhan ay itatagong yung pagiging may asawa at makikipag-blind date sa iba? Ibababa niyang kanyang mga mata. Sasabihin ko naman sa kanya yan. Hindi na niya binanggit dito na alam ni Marlo na may asawa siya. Biglang hinawakan ni Zephyr ang kanyang baba. Itinaas yun upang magsalubong ang kanilang mga mata. Pinigilan niya ang huminga. Lumapit at halos magdikit ng kanilang mga labi. Napapatras siya sa ginagawa nito hanggang tuluyan na siyang masukol sa kama at napaupo. Nakakatakot ang itsura nito. Gusto mo siya para sa'yo? Nagsalubong ang kili ng kanyang asawa. Gusto mo ba siya? Tanong pa sa kanya ni Zephyr. Oo naman, mabuti siyang tao. Hindi siya nagsinungaling nang sabihin niya yon. Pero paano kung malaman niyang may asawa ka at ayaw niya na sa'yo? Ang init ng hininga nito'y dumadampi sa kanyang muka. Kung ganun, hahanap pa ako ng iba. Maraming makahanap ng palakang may 3 paa. Yung matandang mayaman pero maraming lalaki na may 2 paa, walang tungkod kahit hindi mayaman pwede na. Sa itsura kong ito, siguradong makakahanap ako. Mukhang desidido kang mga liwa, Sarah. Kuminti siya. Ayaw mo kong hiwalayan pero may kabit ka. E di pwede din ako manlalaki para patas tayo. Matabang tinitigan siya ni Zephyr, iniisip pa rin ng lalaking magpapapansin siya dito. Sige, tingnan natin kung may magmamahal sa'yo kapag nalaman nila kung anong klaseng babae ka. Kung hindi mo sasabotahihin, siguradong may magmamahal sa akin. Ngumiti siya dito. Hindi ako ganun kababaw. Bumuntong hininga si Zephyr, pero sa katawan mo. Bago pa matapos ang kanyang sinasabi, hinila nito magkabilang gilid ng kanyang damit. Tumalsik ang mga botones noon at bahagyang lumabas ang mapuputi niyang dibdib. Hindi naman kalakihan. Natakot siya tinakpan ng kanyang kamay ang kanyang mga dibdib. Anong ginagawa mo? Bastos! Ipinasok ni Zephyr ang kamay sa loob ng kanyang bra. Kung malalaman niyang natutulog kang katabi ko, gugustuhin pa kaya niya na ligawan at makipag-date sa'yo? Pinadaus-dos pa nitong kanyang kamay sa kanyang katawan. Zephyr, tama na. Sinasabi ko lang ang totoo. Tinitigan siya nito sa kabinuhat patungo sa kama. Paano kaya kapag nalaman niya na napaka-wild mo sa kama? Gugustuhin ka pa rin kaya niya? Paano kung malaman niya kung paano ko pasasanang yung katawan? Mamahalin ka pa kaya ni Marlon? Tumaas ang tingin ni Sarah at halos mahalikan na siya ng lalaki. Sa labis na paglapit ng mukha nito, gumulong siya patungo sa kabilang sulok ng kama. Hindi na niya kayang manatili doon na kasamang lalaki. Galit na sumigaw siya. Bastos! At tumalikod na nagmamadaling tumakbo palabas. Saan ka pupunta? Nagulat si Zephyr sa kanyang ginawa. Nagmamadali itong sumunod sa kanya. Nagulat si Sarah dahil kasunod na niya ito. Mabilis siyang tumakbo patungo sa guest room at sinara ang pinto. Bumagsak ang pinto, halos tumama sa matangos na ilong ni Zephyr sa lakas ng kanyang pagkakasara. Nakatayo to sa labas na may madilim na mukha at nagbababala. Sarah, buksan mong pinto. Sumandal siya sa pintuan upang huminga. Narinig niya ang boses nito at sumigaw. Sa anumang paraan, nagpasya na ako. Kung ayaw mo makipaghiwalay sa akin, dito na ako matutulog sa guest room. Huwag mo kong guluhin kung wala kang kailangan. Naningkit ang mga mata ni Zephyr. Talaga bang gusto mong gawin to?
Oo, ito ang gusto ko. Meron kang kabit kaya karapatan ko rin naman sigurong paligayahin ang aking sarili. Naiinis si Zephyr sa labas. Pakiramdam niya sinusubukan ni Zara na makuha ang kanyang atensyon. Palagi siyang ganito. Ayaw niya na mahulog sa bitang nito, kaya tumalikod siya at umalis. Narinig ni Sarah ang mga yabag ni Zephyr palayo't unti-unting kumama ang takot sa kanyang puso. Medyo natakot siya na umuwi siya ngayong gabi, ngunit nagkaroon pa rin siya ng lakas ng loob na sabihin ng mga salitang iyon. Hindi inaasahan talagang nagtagumpay siya. Ito'y tinuturing niya na tagumpay sa unang labanan. Siya ang nagwagi. Pinatahimik niya ang kanyang sarili at pinagpatuloy ang laban. Kapag hindi na matiis ni Zephyr ang lahat, papayag na itong makipaghiwalay sa kanya at dahil doon, lalayan ng kanyang ama. Mahimbing siyang natulog ng gabing iyon. Kinaumagahan, katatapos lang magbihis si Sarah nang tumunog ang kanyang cellphone. Lumapit siya sa bedside table at nakita ang mga salitang mommy na kumikislap sa screen ng telepono. Tumawag ang kanyang biyanan ngayong araw pagkatapos niya makipag-blind date kahapon. Mukhang hindi na makapaghintay. Hello, mommy. Sinagot ni Sarah ang tawag mula sa kanyang biyanan. Nakita mo si Marlon kahapon. Ano palagay mo sa kanya? Tanong ni LV kay Sarah na may pag-aalangan. Mabait na tao si Mr. Alba, sagot niya. Tao sa pusong kanyang sinabi, walang halong kasinungalingan. Plano mo bang ipagpatuloy pang pagkakilala niyo? Tanong ulit ni LV. Sandaling nag-isip si Sarah bago sumagot. Pwede ko subukan makipagkilala sa kanya ng maayos. Sa tingin niya, mabuting tao si Marlon pero marahil hindi alam ni Marlon ang tunay niyang kalagayan. Plano ni Sarah na sabihin dito na si Zephyr ang kanyang asawa sa susunod nilang pagkikita. Ayaw niya magsinungaling dito dahil napakabuti naman ito. Kung magustuhan ka niya, dapat mo samantalahin ang pagkakataon. Sabi pa ni LV kay Sarah. Sa katunayan, maswerte si Sarah sa bagay na to. Ang balak sanang ipakilala ni LV dito ay isang mataas na opisyal ngunit hindi noon nagustuhan si Sarah. Pero nagustuhan to ni Marlon at ito pa ang nagkusang loob na sabihin sa kanya na nais niyang makilala si Sarah. Naisip ni LV na maswerte si Sarah dahil natipuhan siya ni Marlon. Kapag nagkataon, mabilis na magkakahiwalay ang mag-asawa. Tahimik na nakikinig si Sarah sa mga salita ng kanyang biyanan at sumagot. Sige ho, susubukan ko makipaglapit sa kanya. Para sa kaligtasan ng kanyang ama, handa si Sarah na gawin ng kahit na ano. Matapos ang tawag ng kanyang biyanan, inayos niya ang kanyang mga gamit at naghanda ng lumabas para magtrabaho. Biglang tumakbo si Aling Lydia papunta sa kanya at nagsabing, Ma'am, nawawalang isang kamiseta ni Sir at gusto niya sanang hanapin mo to. Anong kamiseta? May dalawang pahilis na guhit daw sa mga manggas. Sagot ng matandang katulong, naalala niya na yun ang kamisetang niregalo niya kay Zephyr para sa kanilang anibersaryo ng kasal. Sa tingin ko, nakasabit yun sa unang stante, sabi niya kay Aling Lydia. Hindi ko makita. Sabi nito na may panghihinayang. Ma'am, pwede ba kayong pumunta at hanapin to? Kung hindi kapag nagalit si Sir, lahat ng tao ditong madadamay. Dahil mabait naman si Aling Lydia sa kanya, naawa siya dito at pumunta para tulungan tong maghanap. Pumasok siya sa master's bedroom. Nakasalampak si Zephyr sa kama na mukhang malungkot at may maitim na eye bags sa ilalim ng kanyang mata. Marahil, dahil hindi niya nakatulog ng maayos kagabi, hindi niya ito kinausap at dumiretso siya sa loob ng walk-in closet. Nang bumukas ang ilaw sa kisame, bumungad ang napakaraming damit sa kaliwang mga damit ni Zephyr at sa kanan, ang mga damit niya. Dahil tuwang-tuwa siya tuwing umagang tinulungan si Zephyr na maghanap ng isusuot, akala niya noon ay masayang inasikaso niya to. Pero ngayon nang makita niyang buong silid na puno ng damit, naramdaman niyang nainis siya. Libo-libong mga damit at para tong naghahanap ng karayom sa tambak ng dayami. Para lang makahanap ng kamiseta. Nakakainis talaga. Lumapit siya sa gilid ng kanyang mata. Napansin niya isang bag sa ibabaw ng glass table. Isang World Limited Edition mula sa A. Natigilan siya. Nakita na niyang bag na ito sa isang audio platform dati. At milyon ng halaga para mabili to. Saan to galing? Naalala niyang wala siyang ganong klase ng bag. Nakita niya itong pinakita ng isang Hollywood star noong nakaraang buwan at inisip niyang maganda to pero hindi niya binili at wala ring paraan para mabili niya ito. Hindi ito basta nabibili ng pera. Kailangan mataas ang antas mo sa lipunan para makuha ang bag na to. Hindi niya napigilang kunin at sariin itong mabuti. Talagang magandang disenyo. Habang abala siyang tinitingnan ito ng may kasabikan, hindi niya napansin na pumasok si Zephyr sa walk-in closet. Nakita ni Zephyr na tila natulala siya sa bag na parang isang batang sabik na makabili at lumambot ang kanyang ekspresyon nito. Gusto mo ba? Paglingon ni Sarah nakita niya si Zephyr na nakasandal sa pintuan. Ikaw ba ang bumili nito? Tanong niya dito. Tinitigan siya ni Zephyr at ngumiti. Ibinigay ito ng isang kliyente. Kung gusto mo pwede mong gamitin.
Isa na naman palang regalo mula sa isang kliyente. Tinitigan pa ni Zara ang bag na sandali. Saka to binalik sa pwesto. Sinama rin niya ang pink na diamond na kwintas na binigay nito sa kanya noong nakaraang araw. Hindi niya kukunin ang mga bagay na hindi niya pag-aari. Nang makita ni Zephyr na ibinabalik niya ang bag, nanigas muling mukha nito sinabi sa kanya na may malamig na tono. Ayaw mo? Ayaw ko masyadong mahal ang bag na ito para sa akin. Kung masira, hindi ko mababayaran. Titignan ko lang ang disenyo, tapos magdedesenyo ako ng sarili ko. At ibigay mo na lang yan kay Aurora. Sigurado ako magugustuhan niya yon. Pagkatapos nilapag ang bag, sinimulan na niyang hanapin ang kamiseta ni Zephyr. Naging malamig ang mukha ni Zephyr at walang kaimo-emosyong nagwika. May mas maganda na siyang ganyan, kaya huwag ka na mag-alala dito. Pagkatapos, kinuha nitong bag at lumabas. Sandaling natigilan si Sarah. Iniisip na baka dadalhin nitong bag kay Aurora. Kaya wala na siyang sinabi at nagpatuloy sa paghahanap ng kamiseta. Matapos ang kalahating oras ng paghahanap, natagpuan niya rin ang kamiseta. Lumabas na siya, ngunit wala na si Zephyr doon. Asan siya? Iniwan niyang kamiseta sa kama at bumaba sa unang palapag para hanapin ang asawa. Sabi ni Aling Lydia, umalis na po si Sir. Napaisip siyang bigla. Ang weird ng taong yon. Pinapahanap siya ng kamiseta tapos aalis lang naman pala pagkatapos niyang makitang damit. Wineksi na lang niya yon sa kanyang isipan at pumunta sa kusina para kumain ng almusal. Bigla niyang naalalang cake mula kagabi at gusto niyang kainin yon para sa almusal. Pagbukas niya ng refrigerator, wala ng kanyang strawberry cake. Imposible. Hindi kailanman tinatapon ni Aling Lydia ang mga gamit ng amo niya. Lumapit siya kay Aling Lydia na may pagdududa. Manang, nasan yung cake na nilagay ko sa refrigerator? Yun ba? Sagot nito sa kanya habang may hawak na basahan. Sinabi po ni Sir kanina umaga na hindi na pwedeng kainin ng cake ng overnight. Kaya kinuha niya to tinapon. Mukhang nasa basurahan sa labas. Hindi makapagsalita si Sarah. Bakit ito basta-basta itinapon ang cake niya? Naglakad siya papunta sa basurahan sa labas at nakita na pati ang bag mula sa A-family tinapon din doon. Ano? Bakit kitinapon ang bag na nagkakahalaga ng milyon? Maingat na pinulot ni Sarah ang bag at sa ilalim nito nakita niya nakakalat ang kanyang strawberry cake. Durug-durug at sira na ang hugis. Napaka-childish. Inis niyang usal. 30 anyos na pero napagtripan pang kanyang cake na ibinigay ni Marlon. Napaka-childish talaga. Asar na asar ang kanyang itsura. Subalit nang makita niyang bag, nagbagong kanyang ekspresyon. Kung ayaw ni Zephyr ang kininalang niya, pinulot niya to, nilagay ang kanyang mga gamit sa loob at dinala to sa studio. Pagdating sa studio, napasigaw si Rebecca. Saan mo nakuha ang limited edition bag na ito na nagkakahalaga ng milyon? Ibinigay ba sa'yo ni Zephyr? Hindi, ayaw niya to. Tinapon nga niya, kaya pinulot ko na lang at ginamit. Ngumiti siya. Sino bang hindi magugustuhan ng magandang bag na ganito? Bakit ito tinapon? Nagtatakang tanong ni Rebecca. Hindi ko alam, sagot na hindi maintindihan ng lalaki. Siguro ayaw lang niya talaga, hindi niya gustong bag? Nagtatakang tanong ni Rebecca. Maganda naman ang bag na to. Basta weird siya, sagot niya. Ngayon, akin na to kasi tinapon na niya. Pagkatapos niyang tumawa, bigla siyang natigilan dahil may nakita siyang ilang mga tao na nakatayo sa labas ng opisina.